Hello, magandang araw sa inyo. Ito si Marty Bibawalan. Again, ito isang mahalagang paksa para sa mga narito sa ibang bansa, lalong-lalo na dito sa bansang Kuwait. Ito po ay ang tinatawag nating how to know your travel ban. Kasi ang travel ban dito ay masasabing napaka-importante kung kayo uuwi na ng Pilipinas or magbabakasyon. Dito po malalaman kung paano natin malalaman kung meron tayong travel ban in easy way and easy step na hindi na natin kailangan pumunta sa mga ministry or sa airport para malaman kung may travel ban tayo. Ito po ay simpleng apps na makikita po natin sa Android phones o sa mga iOS phones, sa mga Apple or iPad. Well, ito na po. Simulan natin. Madali lang po siya kasi maia-upload po natin yung apps doon sa Play Store kapag kayo po ay gumagamit ng Android phones or sa apps ng Apple, which is magda-download din po kayo doon para makuha nyo po yung MOI Kuwait. So, ito po ang MOI Kuwait. Yan. So, dito po sa MOI Kuwait ay i-upload po natin sa Play Store at sa iOS para makapagsimula po tayo. So, let's wait to upload it on the Play Store or iOS phone. Then, after uploading it, makikita nyo po, nakasettle po siya sa Arabic. So, i-click po natin yung tatlong guhit sa taas, on the left side. Then, we choose the English button. So, ayan po. Kapag nag-transfer na po siya sa English, makikita po natin, we need to sign in o create account. Kapag bago po tayo, mag-create account po tayo. So, let's start. Then, after that, makikita po natin dito kung Kuwaiti citizen or mga tinatawag na mga kagaya po natin na mga tourist or hindi po tayo citizenship ng Kuwait. So, let's start again. Then, after clicking it, makikita nyo po na meron po tayong mga isa-sign up. Una po, So, ayan na nga po. We could create account. So, let's start. Username. Dito po sa username, kailangan po ilagay na lang po natin yung pangalan natin. Okay na po yon. Then, password. Yung password po, dapat po 6 digit above. Okay? Or name with a secret number. Basta 6 digit above po siya. Then, confirm password para pareho po sila. Huwag po kayo magkakamali. Then, you sign in po yung email. So, yung bawat email address po natin, Gmail man siya o Yahoo Mail, yun po ang ilalagay natin sa email. Then, ang phone number po natin dito sa Kuwait, yun po ang i-register natin. Kung ano po ang registered natin, Mapa STC siya, Zain, or Urido. So, yun po ang lalagay natin. Then, after that, we can choose the nationality. We check the Philippines and we go to the settings so we can put the Philippines flag on our nationality. Then, the number of our civil ID. So, meron po tayong number sa civil ID. Check lang po natin kung ano po ang civil ID number natin. So, ipuput natin. Then, ang reference number, which is napaka-importante. Makikita po natin ang reference number doon po sa ating mga pasaporte. Sa residence visa po. Ayan po, tignan nyo. Meron po itong 9 digits. Nasa taas po ng ating pangalan. So, ating pangalan, meron po dyan 9 digit. Yung po ang ilalagay po natin sa reference number. Then, after that, i-confirm natin, basahin po natin. Then, mag-agree po tayo. Then, submit. Okay na po. At after that, makikita nyo po, ito na po ang lalabas. So, iba na po siya. Then, pwede po tayong mag-inquire. Then, sa inquire, dyan na po natin makikita ang lahat-lahat ng ating nais malaman tungkol sa ating penalty sa ating travel ban. So, if you have the penalty, kung nagdadrive po kayo dito, traffic violation, yan po. Kung kayo po may problema sa inyong sponsor, makikita nyo rin po sa law firm. Kung meron din po, andyan din po lahat. At kung meron kayong problema talaga sa travel ban, kung meron kayong babayaran or kaso na makikita, just click travel ban, then you will see how many travel ban. Ayan, kagaya po niyan, meron po yung 2 travel ban. So, nakita po namin yan, pero wala po siyang amount. Pero, nasa justice na po, Ministry of Justice ang kanyang kaso. So, doon na po siya magbabayad kung ano pong kaso niya, kung penalty po or ano.
So, dyan po natin malilinis ang ating travel ban. Kaya po pagkatapos nyan, makiklear na po yan at ang registered natin na magiging 0. So, we can travel enough to out country or makakapagbakasyon na tayo kasi na-clear na po natin ang ating travel ban. Dito po sa aking image view, yan makita, meron din pong video. So, step by step ko rin pong ituturo sa inyo. So, tara na, next page na tayo. Salamat! Ayan po, magsisimula po tayo dito sa username. Tandaan nyo po, lagay lang po natin ang ating pangalan. Pero dapat po, wala po palang space. Hindi po kumpletong pangalan na apelyido. Kahit pangalan lang po, pwede na kasi tinry ko po yung may space, hindi po pala pumwede. So, anong nangyari, uulitin ko po siya. Dahil may kulay pula pong note, ibig sabihin bawal po. So, wala po siyang space. So, ginawa ko ganyan na lang po. At then, nung natama na siya at nawala na po yung pula, yung password po. Dapat po 6 digit ang minimum. Kung ilang numbers ang ilalagay nyo sa password nyo, ganun lang po. Basta 6 digit po ang kailangan. Ayan. So, dapat pareho din po sila at hindi po kayo dapat magkakamali. At yung susunod yung email. Yung email ko po dyan, yung nilagay ko sa YouTube channel ko, marktvbawalan@gmail.com. So, ganun lang po kadali. Basta active po yung Gmail nyo. Then, yung phone number po, huwag nyo kalimutan dahil po ang phone number, pwede nyo pong gamitin dyan yung STC number nyo, SAIN number nyo, o RIDO number nyo. Basta 8 digit din po yung 8 number natin dito sa Kuwait. So, okay na po yan. Then, after that is your country. Makikita po natin yung Philippines. So, hanapin po natin yung flag ng Philippines. So, ngayon, nahanap ko yung Philippines. Then, pag na-click po natin yan, automatic, mare-registered po Philippines. Then, yung civil ID po natin. Alam naman po natin dito sa Kuwait kung nasaan yung civil ID natin, yung number po na nasa itaas ng pangalan natin, which is, yan po, yung ginagawa ko. Charon din po sa likod. So, i-click nyo lang po at huwag po sana magkakamali ang numbers ng civil ID nyo kasi hindi po matatama yan. At pag okay na po yung civil ID, yung reference number. Yung reference number po, makikita po natin yan sa pasaporte natin. Yung residence visa po natin, residence permit. Doon po sa ibabaw ng pangalan po natin yan. Yung 9-digit numbers, yung reference number. So, huwag nyo kakalimutan yun na nasa taas po ng residence permit natin yan. Then, yung expiry date ng ating civil ID. Yun na po yun. Dapat huwag nyo kakalimutan. So, dapat valid po yan. Then, pagkatapos po niya, basahin po natin, click natin yung agree, yung terms and condition. Tapos, scroll up nyo lang po. Tapos, sa baba po may check. So, click nyo lang para magkaroon ng check. Then, after that, huwag nyo kakalimutan na i-agree. Then, click the button agree. Then, matatapos na po tayo sa ating So, ayan na po. Magsisimula na po ang ating paglalakbay para malaman po ang ating travel ban dito sa Kuwait. After natin makapag-sign in, ayan na po. Makikita na po natin yung inquires. So, type natin yung username natin. Huwag niyong kalimutan. So, ganyan po ang username natin. So, ayan po yung nilagay ko. Then, password. So, ayan na po ang sa akin. So, ganyan po kadali. So, if correct po ang lahat, i-log in na natin yan. Then after that, see, nakita nyo na po yung travel ban sa baba at yung traffic violation. Kung may traffic violation, wala po. Then back lang po tayo. At yung travel ban. So, ayan po, may dalaw pong travel ban. So, nakita nyo po. So, ganyan po ang pagkakakita sa travel ban. Maraming salamat.